Good morning. So today you're going to learn about the first lesson of History of Architecture 2. Um, our first lesson will be Church Architecture. So for this video, you are going to learn the origin of church architecture and what is church architecture. So what we are going to discuss is all about of course church architecture, unsa man siya gikan or unsa man na siya, and then we will also learn nganong kailangan man ta mo study og biblical history sa um, architecture or sa nganong kailangan man nga apilon man nato ang mga topics about faith, about belief, so ingon na and then because we are going to include biblical history for the topic of church architecture, we will study the timeline of Christianity. So where it began, unsa man jud na kinaunhan. Then we will also learn tabernacle to synagogue, or what the English people or mga Americans call it Jewish temple. And we will also understand Roman Empire and also a few takeaways. So kani nga topic, primero pa ni siya kaayo sa church architecture. So I will be giving you 3 different videos for this lesson. And so magsugod ta about church architecture. So church architecture, of course, it refers to the architecture of buildings of Christian churches. So kung moingon man tag mosque, may nga na kay sa mga Muslims man na ug other kanang mga religion. So, kung may tag religious architecture, tanan na siya. It includes Christianity, uh, Buddhism, Hinduism, Judaism, unsa pang mga kuan din ha. So, for church architecture, this is a general architecture that connotes or includes Christianity. So, it involves all type of era from the very beginning of Christianity until karon nga time nga modern times. So kani pud siya nga church history. This will tell us kung unsa man gyud ang kinaunhan, no, from the books of architecture nga inyong mabasa. More on adto gyud siya gi focus on sa Roman Empire nga pag-build nila sa different churches on different places on the planet kay sa mga na-conquer nila, including Philippines, of course. So pero I will teach you a different unsa na face ana. So I hope you will find this one interesting and maka-inspire pud ninyo and maka-dig deeper ta into Christianity. So what really is Christianity, since we are talking about church architecture? So okay, unsa man gyud kinaunhan nga namang natukod man ang Christianity. So Christianity class is from the very beginning adto gid siya nag-focus, ang mga teaching niya nag-focus siya sa related sa mga Jewish people. So when we say Jewish people in the Bible, they are the chosen people of God. So you will come to understand nganong sila may giingon nga chosen people of God. Nga kita murag duha man na siya gi-categorize sa Bible, the Jewish and the Gentiles. So ang Gentile is a non-Jewish people. So ang Gentile, like pareha na to, Pinoy or mga Greeks or Romans, those are Gentiles. So ang mga kuan, ang Christianity sa different grupo, makuan pa man na siya kanang even sa Catholic or sa Baptist or sa Protestants, they all know that there are two types of kanang gi-categorize ni Lord, the Jewish and the Greeks kanang people. So Christianity, from the origin, the study of the Bible and how the Lord build His church gyud, dito siya sa
Jewish people. So for our church architecture, we will also start unsa man ang mga architectural features sa Jewish community. Because class, during my time, when we studied history of architecture, wala siya gi-appeal. Even, I don't know kung na-appeal ba siya sa inyo ha, like, bisag unsa pa nga era, hinoon, history 2 pa man ninyo, pero I don't think sa kinalasan nga part of history na, like history 3 or history 4, na-appeal siya. Kay history 3, it focuses on kung ano man China, Japan, mga inguna na India, nga na naman siya nga architecture. So, ako mong tudluan about Jewish architecture nga musumpay siya into kanang church architecture or architecture that focuses on Christianity. So, ngano na siya. So, mubalik ta katong previous nga slide na to, why we should study biblical history, because makita man sa nato, ang Bible is a very great source of history, and ang evident nato sa mga churches today mubasi pud siya sa mga naa sa Bible. So this is a very famous kanang passage of the Bible nga gibasihan sa different denominations, including the Roman Catholics or Baptist or Protestants. This talks about the beginning of the church. So some people use this para sa origin sa ilahang simbahan, nganong naay simbahan, nganong nagbuild og church. So mo ni siya ang gigamit from the book of Matthew chapter 16 verses 13 to 18. So Jesus went to the area of Caesarea Philippi. There he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" So they replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, still others say Jeremiah or one of the prophets." So I know you know all these great people in the Bible. So if you do not know, I'll challenge you. You read the Bible. So verse 15 it says, "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" So yung gipangutana si yung mga disciples. Ingon si Simon Peter. Ingon siya, "You are the Christ. You are the Son of the living God." So, pag ingon ni Peter ani, he was the first person to say that you are the Christ, you are the Son of the living God. Sa verse 17, ingon si Jesus Christ, "Blessed are you, Simon, son of Jonah. No mere man showed this to you. My Father in heaven showed it to you." So, kani si Peter, or sa Catholic, gitawag siya og Saint Peter. They believe nga si Peter maoy first nga Pope. Why? Because Jesus said sa passage, "You are Petros, and on this Petra I will build my church." Or sa English version ani, "You are Peter, and on this rock I will build my church. The gates of hell will not be strong enough to destroy it." So, mo ni ilang gipa kusgan nga nag-build jud si Jesus Christ og church. So, that starts Christianity. But in the near future, sa atong discussion karon, atong mahibal-an unsa man gyud ang difference between unsay gitudlo ni Jesus Christ, unsay iyang gi-impart, i-separate na to ang kanang ang building or ang local nga gitawag na to nga church. So, ang sa verse 18, ingon si Jesus Christ, "You are Petros." So actually ang meaning sa meaning sa name ni Peter is kanang stone, mo na siya. Pero pag ingon ni Lord nga Petros, lahi ang meaning ana niya. So, "And on this Petra," so on this rock, "I will build my church." Meaning, ang meaning aning Petros ani is strength, power, ang gi-emphasize niya ani nga Petra nga rock, it emphasizes power, but ang gi-explain ni Christ ani is iyahang kaugalingon. So it's not really Peter. That means ang pasabot ni Christ ani katong giingon ni Peter nga, "You are the Christ, you are the Son of the living God," ana mag-start ang iyahang church. So was not talking about buildings, but most of denominations dili lang kay
sa Roman Catholicism gagamit siya og ani nga passage para sa ilahang kaugalingon nga church. So ana nimo ma-understand nga because lain-lain siya og understanding from different passage, different doctrines nga ilang gistudihan, ma-understand nimo nga sa church architecture dili lang siya uh, dili lang siya sa Roman Catholicism nga mga buildings matinga ka kay alalahi pud ang building nga magtukod sila ni mga Protestants, lahi pod ang mga Anabaptist. So lain-lain nagtukod sila lahi pod nga church. No, mo na nga in modern times makakita kag lahi-lahi nga design because of the teachings that if involved ang teaching nga gistudihan nila or ilang gituohan para sa ilahang pagtukod sa ilahang local church. So muna siya no, that's why it's very important nga mag-study ta unsa may background ani. Okay, unsa may background ngano man nga lain-lain man ang churches nga lahi-lahi og feature architecturally, ang ubang buildings na ay dibulto, ang uban wala. So ang uban is tay images, ang uban sad wala, ngano mang ingon ana man siya. So as we go along masabtan na to nganong ingon ana na siya. Next is okay, asa man to akong timeline. Okay, murag nauna ko sa akong storya. So mo ni ang slide first nga what is all about. So mo ni akong gigon ganina nga church architecture, it refers to the architecture of buildings of Christian churches. In general, more siya ga focus or jud niya Christianity, and it began from the time of the Byzantine up to the modern times. Ngayon ingon mo kog Byzantine because ang Christianity, it is founded on the faith nga gikan sa mga Hudiyo, which is the Jewish people. And buildings of even on the medieval times, naa na diha mga Roman buildings no, during the medieval times, nag-copy siya sa originally sa floor plan nga gimirror from the tabernacle nga mao gyud ang first building nga gigama sa mga Hudiyo. Okay? So we will study about the timeline of Christianity. So mo ni akong murag gauna ko da sige. Biblical history mo ni akong giingon nga we need to understand the different beliefs and aning stand is unsa gyud ilang kanang doctrines nga gibutang nila sa ilahang church when it comes to Christianity mo nang lain-lain nga buildings. So also the main reason nga naay lain-lain nga porma sa architectural features it because of the businesses nga ilang gusto nila itukod, politics, conquest, revolts. So mga disagreements between Christians, disagreements between leaders o ang mga emperors nga nagunit sa certain lugar. So mo na siya ang reason. So now we will move on to the timeline of Christianity. Unsa man gyud siya ang kinaunhan. So when we say timeline of Christianity, we will use biblical timeline. So from this one sa ato ang preview or sa screen makita ninyo nga from the very beginning this one nagsugod gyud siya sa Genesis. Okay, that is the time when God created the universe. Okay, all Christianity gatuo ani that God created the universe. And then it comes to the fall of man. So Genesis chapter 3, the fall of man where si Eve ningkaon siya sa prutas nga gidili and then gihatag niya sa iyang husband and then iyang husband ningkaon pod. So to make the story short, God created two different type of trees, diba? God created the first tree as the tree of life. Ang second tree is the tree of the knowledge of good and evil. So gidili ang isa ka tree. But wala sila ning pili sa tree of life. Mabuhi ta sila forever. But wala
because they were enticed by the enemy nga, uy, mukaon ka aning knowledge of good and evil, you will be like God. So murag gitusi niya ang scripture. So that is very very dangerous kay uh, ka-memorize ang atong kaaway sa tibok Bible. So dali ra gyud mailad ang tao kung dili siya tigbasa og Bible. So that means aning fall, si Eve ningkaon siya, but pagkaon ni Eve wala pa na open ilang eyes ba, wala pa na epekto. Why? Because God gave the command to Adam. He did not gave the command to the wife. He gave the command to Adam nga siya gyud ang head sa isa ka marriage. So adto pa na open ilang eyes nga sa si Adam na ang ni-disobey. That is why, so sin came into the world from the first man ni Adam. Muna ang mga lalaki, sila gyud ang gadala og seed. It's not the woman. That's why during the birth of Jesus Christ, ang woman, si Mary, she was a virgin. Wala siya nahilabtan og lalaki. Because the seed is passed on to the man. So, dili ang babay. So, the babay is still sinless, but the scholars believe nga ang egg cell sa babay nga wala pa siya na fertilize og man, mo na siya ang sinless nga makonsider nga form. So that is why Jesus Christ came into the world nga kailangan man siya og flesh to redeem us all from the fall nga decision nga gihimo ni Adam. So we will mahibaw-an na ninyo later on kung ganahan mo og kanang deeper study ana. Well, anyway, dito magdugay ana kay architecture mata. So during that time, sana may daghan man yung langaw. So arita sa after the fall niabot sa covenant with Father Abraham. So daghan pa nahitabo ana no with his wife Sarai and katong maid servant ni Sarai nga Egyptian, nanganak sila naa sila'y anak, and then naapoy anak nga si Isaac. No, si Isaac was ang gipili sa Ginoo nga mo'y mosunod ni Abraham, dili si Ismael nga maoy firstborn. And because of that, anha actually nagsugod ang murag lalis bitaw between two lineage or mga generation ni Isaac o generation ni Ismael. So ana na siya kay mo nang matungutana ka nganong daghana maning gaaway, nganong lalis man gid kaayo ning mga Palestihanon and including sa mga Israelites. Ani nagsugod, no, dugay na kay nga history hangtod karon wa gyapon na resolve. And then hangtod niabot na sa ni Jacob. No, niabot na ni Jacob. So Jacob was the father of his 12 sons, including Joseph. So to make the story short, si Jacob gialisdan sa Ginoo ang iyang name og Israel. So mo na ang country karon nga Israel that came from Jacob. So si Israel naa siya 12 ka anak. That is why when you go to Israel, they have 12 tribes. So ang gitawag ang kada anak ni Israel kay manganak naman puto sila mo nang isa ka tribo. So isa ka tribo ka Reuben, isa ka tribo kang Joseph, isa ka tribo kang Judah, isa ka tribo kang Bethlehem, hangtod katong 12 ka mga anak niya, lain-lain na sila og tribo. Now dito sila gapuyo sa land of Egypt. So if you know the story, this is a very beautiful story kay gibaligya man sa mga igsuon si Joseph. So to make the story short, si Joseph na himong slave, and then giakusahan siya nga ng rape, and then napriso siya, and then pagkahuman pagyud adto nahimo siyang governor next to the Pharaoh ang Egypt. So ani nga time, I do believe nga ani nga time nagama na tong mga pyramid, to inyong mga paborito bitaw, Pyramid of Giza, the very perfect pyramid, because ang mga Hudiyo or mga family line ni kanang Israel, anad kayo sila, and during the time nahadlok ng Pharaoh because ang mga Hebrew, which is ang mga Hudiyo, mga Hebrew people, nagkadaghan sila, magsigig panganak. Ang sila noon Egyptians, wala
ang gibutang sa Bible is gi-close sa Ginoo ang womb sa mga babae. So wala nang anak ang mga babae. Then ang nahitabo ang Pharaoh gusto niya pamatyon tanan babies 2 years old pababa. So if you are going to study hieroglyphics na ay mga images dito nga mga bata gilabay sa Nile River gipakaon og mga crocodile, those are the babies of the Hebrew people. And apil dito si Moses. So apil dito si Moses. So si Moses gitaguan, di ba? If you know the story, gitaguan siya sa iyang mama, nagamay yung mama og basket. So dito niya gipa anod-anod sa river gibantayan sa iyang igsoon nga si Miriam. And then pag sigig anod-anod niya dito, nakit-an siya sa princess, ang anak sa Pharaoh. So gi-adapt siya kay wa man kay baw nga uy kisa man ni ngani gwapo man kay nga bata. So ang princess so man siya anak gi-adapt niya si Moses. So si Moses is Hebrew by blood but adopted as an Egyptian prince. So duha iyang identity, Hebrew and prince sa Egypt. So aning time no kanang katong Pharaoh nga sa Egypt nga buutan kaayo nga nag-adapt sa mga Hebrew people, namatay naman siya. So ang nag-rule na sa Egypt is ang iya ng anak ug sa next generation na. So wala na sila kaila, kinsa man ni si Israel, kinsa man ning si Joseph, kinsa man ni wala na sila kaila. So ang nailhan nila ang katong next generation mo na nga pagdako ni Moses gihimo siya ni Lord nga siya ang gigamit ni Lord nga ipahawa kuhaon ang Israelites sa kamot sa mga Egyptians. So that is the time gitawag nga Exodus or the journey of the Israelites people to the promised land. So pabalikon sila kay wala man jud sila naggapuyo sa Egypt. So I believe na pod nga dili man jud mosugot ang Pharaoh nga mahawa ang mga mahawa ang mga Hebrew people under the rule of the Egyptians. Kay ngano man mawa man ang ilahang mga anad when it comes to engineering. Do you remember on your history of architecture, di ba after sa mga perfect nga pyramid wala na siya nautro hangtod nga nausod na ang forma sa ilahang pyramid katong step pyramid na niya. I don't think gani gadugay ug maayo ang ubang pyramids. So the reason why nga gipahawag sila dito kay they don't belong there, and the Egyptians they always believe nga ang Pharaoh mao gyud na ang Ginoo, that's why they created the pyramid for them. So si Lord di man siya ganahan na ay lain nga simbahon, siya ra man gyud. So during the time of Moses, I know that you know nga daghan pa kayo nahitabo. So ang biggest event ani is God giving Moses the 10 commandments. And with the 10 commandments, if you read the book of Exodus, daghan tanan gihatag ni Lord ana. 10 commandments anha nag-differ ang 10 commandments sa Christianity that is under already the Roman Empire, and Christianity nga katong ning gawas sa under the Roman Empire nga rule. So okay, adto sila differ, so anha sila naglalis. So if you're going to read the book of Exodus, aside from the 10 commandments, daghan pa kaayo ang rule nga gigama or gihatag or gi-impose ni Moses para sa mga tao, kay daghan kaayo ang Hebrew people. And then from that teaching ni Moses hangtod na siya naabot sa Hudiyo. Even karon nga modern times, they call it the Torah mo na ilang gi-studyhan and gibasa. Now during those times, sa time sa mga prophet, the Jews always kanang rely on the teachings of the prophet. So ang prophet niingon nga nay moabot nga Messiah. So the Messiah that Christianity believed is Jesus Christ. But the Jews, wala silang dawat ana. They cannot receive the fact that si Jesus Christ, he came from pobre nga family. But if you're going to learn the history and katong mga genetics ni Joseph and ni Mary, they came from the lineage of King David, which of course nga si Lord nagpromise siya ni David nga from his linya sa blood ni David adto moabot ang Messiah. So okay, so kay balo na mo nga ang
ang gistudihan sa kanang Jewish people is of course kadtong Torah, which is the law of Moses. So anha na to na nahitabo mahibal-an. So from the time of King David, makita nimo din here, 1 Samuel and 2 Samuel, you are going to read passages there, gaunsa man si King David. So, he was the king, always gid siya gapangita ni Lord, maski nakasala siya, always siya nangita ni Lord. So, anha po nimo ma-realize nga si Lord, equal ang iyang pagkahigugmaan o iyang pagka-just. So, pag namali ka, kanang mukuan ka, panisyon jud kaniya, panisyon ka. So the reason nga katong nakasala si David no, iyang giangkot si Bathsheba, na wala gialaw ni Lord nga mabuhi ang anak, ang firstborn nila ni Bathsheba. 7 days ra, after 7 days namatay. 7 days gaantos ang iyang baby nga nasakit. Dili sa baby, sa ni David. So mo na siya. And then ang second baby niya nila ni Bathsheba is already Solomon. So, si Solomon, mo gipili ni David nga musunod niya as king. So, si David, ga-dream siya sa una nga mugama siya og temple for the Lord. Kay, sa unang panahon, magsige raman sila tent nga adto nila ibutang ang katong presence sa Ginoo, adto dito maglakaw sila from the time of mga Israelites, magsige sila lakaw-lakaw, gadala-dala sila atong tent nga murag silbi worship area nila bagi transfer bisan asa sila i-transfer, and then ingon si King David gusto ko magama og temple, but wala niya na realize, wala siya gitugtan ni Lord because of nahitabo and sa iyang life og mga wrong decisions sa iyang life og sa iya pong mga anak. And then, ang ning-follow na ana is si King Solomon. So, si King Solomon was the wisest king of all time. And then, niya rapod nga time, nagama ang temple para sa Ginoo. Nga, gi-realize niya ang dream sa iyang papa nga si David. Karon, modern times and theologians or mga historians sa architecture, they call it the Temple of Solomon. But, it is a temple for the Lord. It's not for Solomon. Solomon has his own kanang palace, but first he created the temple of the Lord nga very massive, very beautiful. Kung mubasa kag description sa Bible, kinanindutan. Napuno og gold. And then next to that one, after King Solomon died, because Israel kay mga badlungon man sila, mura po na sila og Korea na ay north ug na ay south. Okay? Na ay north ug na ay south. So from north na ato ang 10 tribes. Do you remember the tribes nga kung giingon ninyo? So 10 tribes na sa north and 2 tribes is na sa south. Ang Judah and tribe ni Judah and Benjamin, pero gitawag siya og the tribe of Judah. Pero Israel ra gihapon na siya tanan. Okay? So ang mga Israelites naa sila, murag nasagula na sila ba tungod kay gikan sila sa Egypt, ang uban nila nga tradition sagulan pod og Egyptian. So asa naman tabasin na atay laing slide ani. So makita ninyo din hino nga sa ato ang timeline nga this captivity wala sila prophet ani. So walay prophet nga niabot. That's why the books that are created during this time, wala siya gi-appeal pag-canonize or pagbuo sa Bible because they do not believe that it is inspired because wala may prophet. God only spoke through the prophets and through kings. So, ang Ginoo sa una, muhawa-hawa siya. Like, anha siya ni King Saul. Then, umakasal si King Saul, mawa ang Ginoo. Ana siya sa Old Testament, during the Old Testament. That is why some of the Bible, some of the books wala siya gi-appeal sa Bible. So ani nga time niabot na si Jesus Christ, this is the book of Matthew already, ani nga time. And during the time of Jesus Christ until sa Bible, if you're going to study Revelation, there is what we call the last day. And then ang teaching po ni Paul, nagsulti siya nga before mo abot gyud ang last day, iyang kuhaon ang mga Christians. So, the real Christians, iyang kuhaon, the Lord Jesus Christ is going to meet the Christians in heaven. So,
Saint Paul, he mentioned there nga in a twinkling of an eye, di lang kakamatikod ba, murag nga na ba, twinkling of an eye, ana-ana ra sa mata, kaisa lang, ma-change na ka into a glorified body. So, we will meet Christ sa clouds, and then after that adto na last judgment, and then naapa joy lahi mahitabo ani class, so wala na naapil. So this time, during the time of Jesus Christ and until the last day, which is mao pa nay gihulat-hulat na sa Christians until karon, that is what we call the church age. And then this church age anhi nag-evolve ang ato ang um, main building sa atoang church architecture. So, anhi mag-evolve ang mga building sa atoang church architecture. That is why church architecture is from the Byzantine period nga sinugdanan until the postmodern or even until today na modern times. So, mao na siya. Are you excited? Or daghan po ning dugang si ma'am oy about ani. So, it's very important to understand that one class. Now, this is the 10 Commandments. I'm going to show this to you because on the second video, I'm going to talk about the chronology of Christianity and the buildings that were gitukod and dako ni og role ning 10 Commandments ani. So this is an image taken from the Bible. So if you have a Bible at home, you can open it and you can read it. This is from the book of Exodus, the second book of the Bible. First is the Genesis, next is the Exodus. So Exodus chapter 20 verse 1 to 21. You can read the whole passage kung kuan jud ka kanang lauyon sa Manisya, and also the daghan pa mga nindot nga nahitabo din ha. So 10 commandments mo ni ang first, I am the Lord your God, I brought you out of Egypt. That is the land where you were slaves. And sa 3, do not put any other gods in place of me. Do not make statues of gods that look like anything in the sky or on the earth or in the waters. Do not bow down to them or worship them. I, the Lord your God, am a jealous God. I punish the children for the sin of their parents. Remember sa kung giingon nimo nga gipanisyan si ang anak ni David? I punish the grandchildren and great-grandchildren of those who hate me. But for all time I come, I show love to all those who love me and keep my commandments. Do not misuse the name of the Lord your God. The Lord will find guilty anyone who misuses His name. So what are examples of misuse? Kanang makuratan nga, uy, Jesus Christ, uy, Jesus, or kanang, oh my God. Sorry, Lord. So, example lang to. So, 8, remember to keep the Sabbath day holy. So the Sabbath day is the day of worship. This is also the reason and the main reason why there are different kanang denomination, because it's included in the 10 Commandments nga you have to remember the Sabbath day holy. Okay, do all of your work in 6 days, but the 7th day is a Sabbath in honor of the Lord your God. Do not do any work on that day. The same command applies to your sons and daughters, your male and female servants, and your animals. It also applies to any outsiders who live in your cities. In 6 days I made the heavens and the earth, I made the oceans and everything in them, but I rested on the 7th day. So I blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and mother, then you will live a long time in the land the Lord your God is giving you. Do not commit murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false witness against your neighbor, do not long for anything that belongs to your neighbor, do not long for your neighbor's house, wife, male or female, servant, ox or donkey. So, imagine if you were there, and then the people saw the thunder and lightning, they heard the trumpet, they saw the mountain cover the smoke, and they trembled with fear and stayed a long way off. They said to Moses, speak to us yourself, then we'll listen, but don't let God speak to us. If He does, we'll die. Yes, it's true, mamatay yun sila. Maskig mo touch lang sila sa mountain nga, asa ang Ginoo nga, nakigistorya ni Moses, mamatay lang sila. Even an animal nga muduol dito niya, mo touch sa mountain nga, asa ang Ginoo, mamatay sila. So they were really afraid during the time nga gihatag ang 10 Commandments. So, ako ning gipakita ninyo because this is very important, and the reason why we have a lot of, ako siya balik-balik, the reason why we have a lot of different buildings
sa church architecture. Next is the very beginning. So, what is the tabernacle? I already gave you the video sa pag-explain ninyo unsa ang tabernacle. So, kaning tabernacle, ang mga Hudyo mangod kay sige sila balhin-balhin. Nagsige sila tour. Daan pa sa ilahang mga ninuno. So, even during the time of Jacob, sa wala pa na change ang iyahang name into Israel, nagsige siya suroy. And then, ang iyang favorite nga wife, because he had 2 wives, so manang dusi ka buk iyang anak kay duha ka wife, unya napad yung mga servant ning duha ka wife nga giallow sa ilang mga asawa nga mapabuntisan, manang dusi ka buok iyang anak. So sa iyang favorite nga wife nga si first iyang wife kay si Leah, and kisa may ikaduha niya nga wife. Assignment na ha. Tagaan ako points. So, ang second wife niya, pretty good niyang in love. As in, 14 years niyang, napabay laki nga nakaroon. 14 years niyang giserbisyuhan ang iyahang ang papa sa babay para makuha niya makuha niya ang iyang favorite nga wife. So, unsa kahingan ang iyang favorite nga wife? Di ko ganahan og masayop. So, let me read kanang my Bible. So, okay, napagana na siya anak nga gi-rape. Dili kay laki ra mga anak ha, naapod siya babay. Na siya babay nga anak. So, naatoy ang first manggod si Rachel. Okay, si Rachel ang ikaduha no sa mo nakalimot. You know already my weakness. Mga names gyud og dates. But anyway, so giilad man siya sa papa sa mga babay. So duha na hinuon ang iyang naasawa. So first is Leah, next is Rachel. So ang anak gyud niya tinuod ni Rachel is only Joseph and Benjamin katong kamanghuran. So during their time nga nagsige sila travel, so ingana may lang batasan magdadaog tent, nga during silang travel nanganak si Rachel ni Benjamin sa lugar nga gitawag na karon og Bethlehem. So didto niya even karon makakita pa ka kung asa murag ilan ang gi-preserve nga ang lubnganan ni Rachel. So wala siya giipon sa lubnganan ni kanang sa nila Father Abraham, wala. So si Leah ra ang naipon adto kay siya man ang first wife. So si Rachel naa siya sa Bethlehem, and then you know that Jesus Christ is born in Bethlehem, right? So along the road ra siya gilubong. So mo na ang journey nila, sige sila balhin-balhin. So that's why we have the tabernacle. So ani ni sila mag-worship. Ang if you can remember the video nga kung gisan ninyo ang explanation ato nganong ingon ana ang orientation sa tabernacle. So mo ni siya ang bronze altar, the laver, and naa diri ang presence sa Ginoo. Only the priest is allowed. Do you know ang sanina gid sa mga priest ani sa if you will read the Bible, makabasa ka nga gi-describe din nga ang pari sa iyang sutana na ay mga bell nga gagmay. So ang pari sad kanang makit-an ninyo nga attire karon nga naay murag hikot-hikot sa hawak nga pisi. Actually, the origin of that sa Hudiyo naa gyud na siya pisi. Tinuod nga pisi, dili kay hikot-hikot ra or kanang bakos-bakos. Kana nga PC that is connected outside. So, why? Nga ngano na bell? Because if ang pari na siya sayop maski sa hunahuna niya or sa kasing-kasing niya, inagsud niya sa Holy of Holies, mamatay siya. So the people outside makadungog sila nga uy, wala naman gatingog ang bell. So namatay they cannot get inside. The veil, that is a heavy veil,
dako na siya nga kortina. So ila tong birahon. That is the reason why ingon ana ang porma sa gisuot sa pare. So naa sila mga veil niya na. And then rope sa ilahang hawak. So that is the plan of the tabernacle. I encourage you to remember this one kay basin ni apil na nato og exam. So mo ni akong giyaw-yaw ganina nga Solomon's temple. So Solomon, he created the temple dedicated for the Lord. So wala na ni siya karon. It is believed nga giguba na ni siya. And then they believe nga naa na siya sa ilawom sa Dome of the Rock. Mo na silang always na nag-away ng mga Israelites ug mga Palestinanon na mga Muslim din ha. Why? Because the time of Solomon, nausa ra ba? Murag siya'y gahari sa tibuok. Unya, murag naay peace between sa Hudiyo ug sa kanang mga Palestine nga naa dinha na surround dinha. So kamao man kayo to si Solomon. So wise man siya kaayo. So that is the reason why nga nabuo sad ng Solomon's temple.